So nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. Identity theft ang nirereklamo ngayon ng 3 Pilipinong resource person ang humarap sa Kongreso at minamalas-malas pa sila pa ngayon ang kasama sa kakasuhan ng PAOK sa illegal na pogo dahil ang mga pangalan nila ay kasama sa mga incorporators ng korporasyon ng Lucky South 99. Kasi sila yung nandun sa incorporators mapapailan sila ng kaso because they are the one, yung mga names nila appeared on the corporations. At ang nakakapagtaka kung paano nagamit ang mga pangalan nila at wala naman silang kakilala sa korporasyon ng Lucky South 99. Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit isa? Kahit po isa. Maging si Representative Dan Fernandez ay nagtataka din kung paano nakuha ang identity nila, pati TIN number at passport nakuha din. Ang nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo Saka paano nila kayo na-identify. We're not saying na involved kayo We're just wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, pareho mga TIN numbers nyo. And even your pictures, your passport were included. Dito, lumalabas ngayon na isang Dan de la Cruz di umano ang nagyaya sa kanila ng investment sa online gaming at dito na nga sila hinihingan ng kanilang ID, TIN number at pirma para di umano ma-validate sa pagkur. Then after po niya akong alokin ng time na yon, sabi ko, sige sir, maghahanap po muna ako ng kasama. And then comes August 2023 po, hiningian niya na po kami ng mga IDs with TIN numbers and pirma para i-validate daw po sa PAGCOR. Ngayon, nasaan na si Dan de la Cruz? Wala na silang contact, wala pa silang picture. Paano na yan? Dan de la Cruz. Yes, Your Honor. So you are in contact with him until now? Wala na po, Your Honor. Nung nalaman po namin yung mga pangalan namin na naisama po dito sa korporasyon na to, agad po namin siyang tinawagan pero hindi na po namin makontak. Dan de la Cruz. Meron kang picture ng Dan de la Cruz? Wala po, Your Honor. Ang tanong, identity theft ba talaga ang nangyari dito? O nabudol lang ang mga ito? Kaya dapat mag-ingat at huwag magbigay ng mga dokumento sa hindi mo kakilala. Kaya tara, panuorin natin ito. Dito naman tayo sa ating inimbitahang resource persons. Yung 3 nagsabi na merong identity theft, no? May I know the names, Mr. Chairman? The what? Yung mga may nag-identity theft daw. Si Linsangan, si Bernie Chang, Edwin Ang, Julian Linsangan, Marion Chua. Okay. Ayan. So Mr. Linsangan, Yes, Mr. Chair. Good afternoon. kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo? Actually, Mr. Chair, yung isa ko pong kaibigan nung June 26, nag-message po sa akin, morning, na sinasabi niya sa akin na, pare, sikat ka na, nasa news ka. So, hindi ko po, binaliwala ko po yun kasi may trabaho po ako nung araw na yun. Ngayon, nung lunch po, tumawag po yung kaibigan ko na yun na, pare talaga nasa news ka na ngayon. So, nung time na yun po, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi ng kaibigan ko na nasa news daw ako. So, yung wife ko po nag-search po via Google. Then nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong news. Tapos nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na nandun po yung pangalan ko sa isang content creator. So nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. And ganun din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin dun sa isang write-up nung isang creator.
Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit kaming isa? Kahit po isa. Wala At- ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaaring pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na ginamit ang inyong identity? Nung pong nalaman po namin yun, since ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99, so nag-inquire po ako sa SEC para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa dokumento ng Lucky South 99. So nag-request po kami online sa SEC ng document ng Lucky South 99. Noong una po hindi namin makita pero nagpatulong po kami do sa SEC kung paano mag-request. Dumating po yung request namin ng June 28 po kasi po by courier. Doon po na-confirm namin doon sa dokumento po ng nagaling SEC, andun po yung pangalan naming tatlo. Hindi ba kayo nag-file ng kaso nung nalaman nyo? Hindi nyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Actually, Mr. Chair, nung chinek po namin dokumento, nag-backtrack kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayad ng abogado talaga. Nag-file po kami ng kaso po sa Makati Prosecutor's Office against Lucky South. And all officers po ng previous Lucky South outsourcing, Lucky South 99 Outsourcing Inc. po. Lahat po ng incorporators and officers po nila. Babasahin ko po ba? Hindi na. Gusto lang namin malaman kung kayo ba ay gumawa ng aksyon nung matapos nyong malaman na nagkaroon ng identity theft sa inyo. Kasi Yes, Mr. Chair, may nag-file po kami. pananagutan din sila dyan. Kaya kayo ay nag-file Yes, ng sir. kaso Yes, Mr. Chair, nag-file po kami ng kaso. sa RTC sa Makati. Nasa prosecutor's office pa lang po. Okay, so nasa prosecutor's office pa lang. Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman, Ace, kasama ata yun doon sa mga kaso ng PAOK TF. Kasama sila sa kasi sila yun nandun sa incorporators mapapailan sila ng kaso because they are the one yung mga names nila appeared on the corporations. So basically what will happen to them? So mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, Winston Casio. Winston Casio po on behalf of PAOK. Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as manifested by testimonies also. So, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung tatlo ngayon, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Magkakilala kayong tatlo? Yes, Mr. Chair. So, isang bulto kayo kinuha, parang ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Chair, ako po ay compliance officer po sa isang private company. Ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Fireworks company po. Fireworks company. Fireworks. Si Edgar. Good afternoon po, sir. Edwin. Edwin po. Can you speak louder, Edwin? Sa appliance po ako formerly po. Appliance. Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa? Anson. 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 So, Yes po. so you own, No po, employee lang po ako doon. yung isa, Sa fireworks company rin po, Your Honor. fireworks din. We were just wondering paano kayo pinili
Saka, yung bang mga TIN number nyo na nakalagay dun sa corporation, is it the same TIN number that you have? Yes, Your Honor. Yun? Exactly the same? But the one that is written po dun sa papers is... Speak louder, please. Speak louder. Yung sa tin po namin, ang nakalagay po dun sa SEC is it was issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally, it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Ang nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo eh? Saka paano nila kayo na-identify? We're not saying na involved kayo we're just wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, para yung mga TIN numbers nyo. And even your pictures, your passport, were included in the submission of all the documents in PAGCOR. I Your saw Honor, it eh. Apo, if I may, Yes. actually, nag-start po yan, Your Honor, nung 2023 po. Actually, nung pandemic days po kasi, I was selling this bottled tuyo. And then I met this guy, Mr. Dan De La Cruz. So, siya po ay constant seller po, constant buyer po nung aking binibenta. And then, nung natapos na po yung pandemic, nag-meet up po kami or nagkita po kami dun sa parking lot somewhere in Araneta po. And then, dun niya po ako ulit tinawag, sabi niya, brother, nagbebenta ka pa ba nung bottled tuyo mo? Then I told him, wala na po sir kasi nagkaroon na rin po ng problem yung supply. Then dun niya po ako inalok, sabi niya, baka gusto mong mag-invest sa company na tinatayo ng boss ko. Then, nagsabi po siya kung magkano yung investment. Sabi po niya, at first is 15 million, pero hindi naman namin kailangan ibigay lahat. So sabi ko, sir, wala po ako ganong kalaking halaga. Sabi niya, no, 10% lang. So it means around 1.5. And sabi ko, sir, hindi po ako mayaman. Wala rin po akong 1.5. And then sabi niya, kung gusto mo, maghanap ka ng kasama mo. Yung inaalok po niya pertaining is online gaming po. So, nung sabi niya, maghanap ka ng kasama mo, kahit dalawa, at least tagpa 500,000, dun ko po silang dalawa inalok. Then, after po niya akong alokin ng time na yun, sabi ko, sige sir, maghahanap po muna ako ng kasama. And then, comes August 2023 po, hiningian niya na po kami ng mga IDs with TIN numbers and pirma para i-validate daw po sa PAGCOR. Magkakaroon daw po ng mga investigation like... So, in other words, nagkaroon kayo ng interest because hindi mo right away ni-reject yung proposal. As a Yes, matter of fact, you talk to your two friends and you somehow agreed. Yes po, Your Honor. Kasi syempre, since So, hindi kayo, we thought random yung pagkakapili ng pangalan nyo. But basically, sino yung kumausap sa'yo ng pangalan? Mr. Dan De La Cruz po. Dante? Fernandez. Dan De La Cruz. De La Cruz. Dan De La Cruz. Yes, Your Honor. So, you are in contact with him until now? Wala na po, Your Honor. Nung nalaman po namin yung mga pangalan namin na naisama po dito sa korporasyon na to, agad po namin siyang tinawagan pero hindi na po namin makontak. Dan De La Cruz. Meron kang picture ng Dan De La Cruz? Wala po, Your Honor. So, matagal mo na siya kilala? Nung pandemic time po, nagpo-post po kasi ako online nung binibenta ko pong Battle Tuyo. Then, doon po siya unang na-meet up kasi tumawag po siya sa akin. Then, nag-meet up po kami sa parking lot sa may Quezon City para i-deliver ko po yung goods sa kanya, sir. Okay. Congressman Barbers. Thank you, Mr. Chair. So lumalabas, base sa kanilang sinasabi, na mukhang hindi talaga identity theft. Kasi kung identity theft, hindi nyo alam, no? Meron kayong, kasi nag-submit kayo ng ID, nag-submit kayo ng TIN, so kumbaga para kayong nabudol. Di ba? Parang ganun yung dating. Opo. Okay, sige, Mr. Chair.